Lumipat kami sa lumang bahay ng lola ko. Tahimik, malamig, at parang laging may nakatingin. Isang gabi, habang nagbabasa ako, may malamig na hangin na dumaan. Nang lingunin ko, may isang lalaki, maputi, matangkad, at nakatingin lang sa akin. Pero sa isang iglap, naglaho siya. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba iyon. Pero gabi-gabi naroon siya. Hindi siya nagsasalita, pero palagi akong pinagmamasdan. Hanggang sa isang gabi, mahina niyang binulong. "Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan." At doon nagsimula ang mga gabing hindi ko na siya iniiwasan. Sa halip, hinanap-hanap ko siya. Habang tumatagal, natutunan ko ang mga kwento niya. Na minsan din siyang tumira sa bahay na ito. Na minsan din siyang umibig at minsan ding nasaktan. At sa bawat salitang binibitawan niya, lalo kong nararamdaman na hindi na siya simpleng alaala lang para sa akin. Nahulog ako sa isang taong hindi ko kayang yakapin. Bakit ako? Bakit ako ang pinili mong kausapin? Tanong ko sa kanya. Ngumiti lang siya at ang sagot niya ay, kasi ikaw lang ang nakakita sa akin at ikaw lang ang nakarinig. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Paano kung mas lalo pa akong mahulog sa isang pag-ibig na hindi ko alam kung may katapusan? Lumipas ang mga buwan at alam kong mas lalo kaming nahulog sa isa't isa. Pero isang gabi, habang hawak ko ang kamay niyang malamig na parang hangin, mahina niyang sinabi, "Oras na para magpaalam." "Hindi pwede. Hindi pa tayo tapos." Sagot ko habang nanginginig ang boses ko. Ngumiti siya at kahit luha ang pumatak sa mata ko, malinaw kong narinig ang huling mga salita niya. "Salamat kasi kahit sa huling pagkakataon, nakaranas ulit akong mahalin." Akala ko doon na matatapos ang lahat, pero sa mismong gabing iyon, nagising ako sa ospital. At doon ko lang nalaman ang totoo. Ako pala ang nasa bingit ng kamatayan. At siya ang nagbantay sa akin. Hindi pala siya dumating para magmahal lang. Dumating siya para iligtas ako.